bago ka umupa o magrenta ng pwesto para sa itatayo mong negosyo, dapat i-consider mo muna itong mga bagay na to. Napaka-importante nito mga kanegosyo para magsilbing proteksyon mo at syempre ng landlord mo o ng taong nagpapaupa sa'yo, at nang sa ganon, same page kayo sa oras ng pagka-problema at syempre, pinaka-importante, sa oras ng bayaran. Ano-ano nga ba to mga kanegosyo? Unang-una nga dyan kanegosyo, kung sakali na nakakita ka na o meron ka nang napusuan na unit na plano mong upahan para dyan sa negosyong itatayo mo, siguraduhin mo na yung may-ari mismo yung taong kausap mo, di ba? Or kung hindi naman, halimbawa caretaker lang yung nakausap mo kasi yung may-ari nasa abroad o nasa malayong lugar, obligahin mo yung caretaker na yon na i-connect ka niya doon sa pinakatotoong may-ari ka negosyo, sa mismong may-ari ng unit na pinaplano mong upahan. Kasi hindi po pwedeng caretaker lang yung kausap mo ka negosyo, kasi mamaya sa oras ng bayaran, hindi pala alam nitong may-ari na pinapaupa na pala yung unit niya. Ang buong akala niya, wala pa ring tenant doon sa unit na pinapaupahan niya. Tapos yung caretaker, di ba, parang in under the table ka. So parang ang nangyari doon, parang colorum na ang dating mo niyang kanegosyo, di ba? Magugulat na lang yung may-ari, puta, may umuupa na pala sa unit ko, hindi ko alam, di ba? Doon pa lang, wala ka ng laban. Pwede kang mapaalis dyan, di ba? Kasi possible din kasi na hindi naman niya talaga pala pinauupahan. Talagang nag-deploy lang siya ng caretaker doon sa pwesto na yon or doon sa lupain na yon, di ba? Tsaka maraming nangyayaring ganyan kanegosyo, halimbawa sa mga kamag-anak, hindi ba? Yung hindi alam mismo ng may-ari na pinapaupahan na pala yung kanilang unit, di ba? Or although kat sabi mo pinapaupahan talaga yan, pero hindi dinideclare nung taong pinagkatiwalaan ng may-ari, di ba? So ikaw bayad ka ng bayad, hindi mo alam, hindi pala aware yung pinaka-may-ari na inuupahan mo na unit niya, di ba? Kaya ulat ka na lang, pinaalis ka na, pinalayas ka na doon. So yan ang pinakaunang aalamin mo kanegosyo. Ayos? Okay. So, ang next natin, syempre, pag nakita ka na ng pwesto, ka-chat mo na or may ka-text ka na, kausap mo na sa telepono yung mismong may-ari. Ang next dyan, syempre, kailangan mo mag-ocular visit. Yes. So, yung ocular visit kasi, madalas yan, parang automatic na kailangan mong tingnan. Pero, bago mo tingnan, kailangan nalista mo na yung mga dapat mong itanong. Yun yung madalas natin hindi na focus Parang, sige, puntahan natin, tara, tingnan natin. Pero pagdating mo doon, wala ka na sa focus, hindi mo na natanong kung ano yung mga dapat mong itanong. Parang sa sasakyan, pag bumibili ka ng sasakyan, di ba, kailangan mo siyang i-test drive. So, tandaan mo, bago kayo pumunta doon sa pwesto, bago kayo makipagkita, maglista ka na. Wala namang masama doon. May dala kang listahan Sulat mo na ba? Sulat mo na kung ano yung mga gusto mong itanong. Kasi yun yung best time para alamin mo lahat. Totoo yan. So, ayun nga, katulad na sabi na nanay, tama yun kanegosyo. Tanong mo lahat ng gusto mong itanong. I-testing mo lahat ng gusto mong i-testing. Subukan mo. Halimbawa, yung gripo. Diba? Testingin mo yan. Kung talaga bang gumagana yan. Baka mamaya, nakabukas yung metro. Pagbukas mo ng gripo, hindi naman, wala naman tulo. Diba? Yung roll, nakasara naman yung gripo, pero may tumutulo. So, patayin mo lahat ng gripo, and then magpasama ka, tingnan mo yung metro. Pag gumagalaw yun, it's may leak yun. Kung hindi man doon sa loob ng unit mo, baka sa tubo, sa ilalim, yan, na-encounter na namin yan. Totoo yun. Tapos yung mga pinto, kanegosyo, imaginin mo, para ka lang uupa ng bahay. Diba? Yung mga pinto, baka mamaya sira na yung doorknob, hindi naglalak. 'Di ba? O kaya naman mamaya naglalak, walang bukas, 'di ba? Tapos kung naka-roll up ka, hilahin mo nang hilahin, taas baba mo kanegosyo. Tignan mo, baka mamaya kasi hindi na pala working 'yan or malapit na palang masira 'yan, hindi ba? Baka mamaya basag-basag na pala yung bearing niyan sa loob kanegosyo. Sa gusto namin maging aware kayo kanegosyo para sa mga plano nyong pasukin ngayong 2024. Kung gusto mo umupa, dapat alam mo to kanegosyo, 'di ba? Ano pa ba? So testingin mo yung mga pinto, 'di ba? Yung roll up, subukan mo na subukan. Pagkatapos yung gripo, nabanggit na natin, yung kuryente na anong dapat gawin sa kuryente? So kagaya din yan sa kontador ng tubig. Yes. Patayin mo lahat, and then tingnan mo kung tumatakbo yung metro. Makikita mo naman yung gumagalaw. Tsaka na kailangan kapag dating sa kuryente, obligahin nila yung may-ari na ipakita sa kanila yung previous or yung current
na binayaran. Yes, current Diba? na statement of account. Oo, kasi kung yan talaga pinarerentahan talaga yung unit na yan at naging available yan nung nakita mo, ibig sabihin ka negosyo, merong dating tenant na umalis dyan. At kapag ka merong dating tenant, malamang may iniwang bayarin dyan. Kasi gano'n naman talaga ka May negosyo balance. O may balance. Halimbawa, nang hingi ng 2 months deposit, 1 month advance. So yung 2 buwan gagamitin ng huling tenant. Yung 1 buwan, yun naman yung gagamitin kung sakaling may naiwan siyang mga nasira sa unit or kung wala naman, gagamitin naman yun para ipambayad ng may-ari sa iniwan niyang kuryente o tubig na bayarin, di ba? Kaya kinakailangan hingin mo, obligahin mo yung landlord mo na ipakita sa iyo yung current situation ng bayarin yes. ng tubig at ng kuryente. Dapat malinis yan, dapat nabayaran niya na yan bago niya pa ipaupa ulit sa iba. So sa deposit 'yon. So bago syempre dapat i-turn over sa yung unit, kahit may naiwang previous balance yung naunang umupa, kailangan i-settle 'yon nung may-ari. Sinasabi ko kanina. Yes. Kailangan i-settle ng may-ari kasi baka mamaya hindi mo alam, 2 buwan na pala yung utang. Hindi binayaran ni landlord. Pagka-upa mo, sakto pagka-upa mo, after 2 days, pinutulang ka, di ba? May disconnection. May disconnection ka kaagad, disconnected ka agad yung kontador mo. Eh, di ba, ang pangit nun para sa isang nagnenegosyo na problema kaagad yung sumalubong sa mukha mo. Hindi ba? Alamin mo yan kanegosyo. At kung hindi ka man maputulan agad, once na may dumating na disconnection notice sa'yo, kailangan mo nang i-settle ng buo. Kunyari, 3 buwan, 2 buwan. O Hindi. di ba, kauupa mo lang. I-settle ng buo ng landlord kasi ikaw uupa ka pa lang eh, di ba? Oo nga, Oo. yes. So, parang hindi ka makakapag-operate unless i-settle yun ng landlord mo. Oh. Isa pang bagay ka negosyo, kapag ka may nakita ka ng gusto mong upahan na unit o na pwesto, ikutan mo yung pwesto na plano mong upahan. Tignan mo baka kasi merong mga drainage dyan na kung sakali nagbabara, yung drainage doon nanggagaling sa taas. So kapag ka may mga nagtatapon doon, mga mantika, tapos mga pispis sa lababo, diba? Hindi may iwasan magkakaroon talaga ng barayan. So yan ka negosyo, dapat alamin mo yan. Kasi kung merong ganyan drainage, dapat yan malinis at maayos. Kung may ganyan, kasi talagang may drainage, hindi po pwedeng walang drainage, di ba? Pero kung sakali na sa'yo babagsak yung magiging perwisyo, doon pa lang ka negosyo, kausapin mo na kagad yung may-ari. Ano ba yung magiging solusyon natin dito? Or arrangement. Oo, yes, tama. Nice word. Ano yung magiging arrangement natin dito? Paano pag nagkaroon ng problema yan? Paano nyo i-address to nang hindi maperwisyo yung negosyo namin? So, kailangan alamin mo yan at pag-usapan nyo na may-ari ng tao. Speaking of drainage, naalala ko din, pwede nyo rin itanong yung drainage tungkol sa comfort room or sa CR. Yes. Di ba? Importante yun kasi, kunyari, isang building lang kayo. So, ilan ba yung Poso Negro na ito? Pwede mong tanongin yun. Kailan ba yung huling napasip-sip to? Para at least magka-idea ka, baka 5 years ago na. So, baka by this time, papuno na. Paano ho yan pag napuno? Di ba? Mga ganon. Huwag kang mahihiyang magtanong, di ba? Kung may right med ba, 'di ba? Huwag ka mahihiyang magtanong kasi yung mga switch ng ilaw ka negosyo, baka mamaya, 'di ba, hindi na pala working 'yan. So kinakailangan bago kayo makalipat, mapaayos na kagad ng may-ari 'yan. Speaking of switch, tsaka yung mga sakit. Saksakan ng kuryente ng negosyo, baka mamaya meron ng loose diyan, yung pagsaksak mo, hanginin lang nawawala na, 'di ba? Yes. Maluwag na. 'Di ba hindi po pwede, halimbawa, hindi ka naman titira doon sa inupahan mo. Tapos sinaksak mo yung rep nyo, pag hinangin nyo, wala, di lusaw lahat ng yelo mo, ng frozen foods mo, o soft drinks mo, mawawala yung lamig, di ba? Perwisyo yung kanegosyo. So maganda pag mag-inquire ka, mag-ocular kang ganyan, magdala ka ng cellphone tsaka charger. Para masubukan mo yung mga sakit. Yes, so, tsaka importante yung sinabi mo kanina, dapat nakalista na lahat ng gusto mong tanungin at gusto mong pag-usapan ninyo. So ano pa, pinaka-importante din to kanegosyo, baka yung bubong, di ba? Kapag ka yung bubong, mamaya, hindi mo alam, meron na palang tulo dyan. Kasi importante yung kanegosyo kasi tuwing maghahanap ka ng upahan mo, bihirang-bihira naman sa tao yung naghahanap ng upahan sa tuwing tag-ulan. Hindi ba? Kadalasan pag naghahanap tayo, maganda yung panahon. Kapag maganda yung panahon, hindi mo nasusubukan kung may tulo ba ang bubong o wala. So, kinakailangan, siguraduhin mo na mapapag-usapan nyo yan ng landlord mo. Diba? Kasi baka mamaya, alimbawa, hindi mo nabanggit yan sa landlord mo. 3 months ka nang nandyan sa inuupahan mo. Biglang bumuhos yung ulan, dumating yung araw ng tag-ulan, tapos may tumulo sa bubong mo.
nabasa lahat ng paninda mo. Nabasa lahat ng paninda mo. Doon pa lang ka negosyo, perwisyo na ang inabot mo, hindi ba? Tapos, sa sinong hahabulin mo, yung may-ari, "Oy, hello, landlord, bakit naman ganito? May butas pala yung bubong ko." Baka isampal niya pa sa'yo yung sagot ng negosyo. "Anong may butas? Ang ayos-ayos niya nung tinurn over ko sa inyo. Kasalanan nyo yan." Diba? Wala ka nang magagawa. 3 buwan ka na dyan, bakit hindi mo tinanong? Pwede niya pang isisi sa'yo yan. Diba, kanegosyo? Kaya dapat umpisa pa lang, unahan mo na, suriin mo na, alamin mo na ng mabuti yung sitwasyon ng bubong. Diba? So bago po pala namin tapusin to, gusto lang namin ipakita sa inyo itong Volts, ang charger na sa kalam. Alam nyo mga kanegosyo, napakaganda po nito i-add on sa ating mga negosyo, especially sa mga sari-sari store owner. Kasi ito pong negosyo na ito, kanegosyo talaga pong naging namin, tawag dito is naging game changer po para sa aming kanegosyo. Dahil simula nang inilagay namin to sa aming tindahan, talagang gumanda yung foot traffic ng aming business. Sa madaling salita, kanegosyo, dumami po yung aming suki. Dahil napakaganda nito. Sa palagay nyo, kanegosyo, sino pa po ba sa panahon ngayon ang mga walang cellphone? Lahat po ng tao, kanegosyo, meron ng cellphone. Makabata, matanda, di ba? Lolo mo, lola mo, may cellphone yan, kanegosyo. Ultimo mga grade school na bata, may cellphone yan. At kapag may cellphone yan, syempre ang pinakaunang nasisira, yung mga charger nila, yung mga cable nila, yung mga earphone nila, kanegosyo. At kapag meron kang panindang ganito sa iyong sari-sari store, syempre, kapag nagkaroon sila ng problema sa mga ganon, sa mga chargers nila, sa tindahan mo ang unang punta niyan, kanegosyo. Kaya, ikaw ang magiging sagot sa kanilang problema. Ito nga pala, kanegosyo, kung gusto mo magsimula ng ganito, meron pong mga trial package na halagang 888 pesos lang. Pwede ka na makapag-start. Kung gusto mo naman na medyo maraming produkto dumating sa'yo at gusto mong ibenta sa mga kakilala mo, sa mga katrabaho mo, meron po sila nung sulit package na tinatawag. At ito naman, ang pinaka may a-advise ko, may sasuggest ko para sa mga sari-sari store owners. Ito na, ipakita mo. Ang negosyo starter package, kanegosyo. So sa halagang 3,388 pesos, meron ka ng ganito kagandang steel frame na talaga namang bibigyan ng pagkagwapo yung tindahan mo. Kasi napakaganda nito sa totoo lang. Tapos ang mga produkto na darating sa'yo, ito medyo bawas na to kasi galing lang po ito sa tindahan namin. So dinala lang po namin dito kasi excited kami ipakita ito sa inyo. At yung mga nagtatanong, kasi nagkabit ako ng poster dyan sa gate. So alam na ng mga tao. So ayan, kanegosyo, kung gusto mo ng ganyang business, yung link nandyan lang po sa comment section sa baba. So gamitin mo lang yung aking code na Mark Salazar para makakuha ka ng discount. Yun lang mga kanegosyo, maraming salamat sa inyo.